Good day guys, update lang natin si Sir Arnel Ubas ng Balintawak. So eto na yung pinagawa niya na 108 capacity fully automatic incubator. So yung water refill niya automatic na din. So ito yung pinaka-hose nun, sasalpak niya na lang tapos dito na siya sa labas magre-refill ng tubig. So yung appearance sa labas, aluminum sidings. Tapos may candling na din. Ito yung switch ng candling light saka switch ng viewing light. Pinag-isa ko lang yan. Pag press mo ganyan, iilaw na siya. Pati yung sa loob. So ang ginamit ko na ilaw dyan is 12 volts. Para medyo tipid sa kuryente. So yun yung appearance niya. In-update lang natin si Sir para malaman niya na okay na yung unit. Pwede niya nang pick upin. Tapos may gulong na din siya para hindi mahirap ilipat-lipat. So meron siyang power switch. Tapos itong isang switch na to, switch siya ng timer. Kailangan pag open mo nito, o open mo din to, parang yung timer niya is naka-on din. Always on din to pagka magsasalang ka. On din yung power main switch niya, kailangan naka-on. Tapos itong green, naka-on din siya para sa timer. Nakabukas din yung timer. Ito yung pinaka-on niya. Tapos merong fuse, timer indicator, toggle switch para sa manual turning. Tapos toggle switch para sa automatic. Merong heat indicator saka digital thermostat. So yan. So open natin guys. Power on. Pagka na-on mo na to, kailangan on mo din to para gumana yung timer niya. Kasi pag hindi mo to binuksan, hindi gagana yung swing, hindi gagana yung motor niyan. On natin yung timer. Yan, ibig sabihin on na yung timer niya. Gumagana na yung timer niya. Kasi yung timer nito nasa loob. Doon ko nilagay sa likuran para hindi napipindot. So yung manual turning, eto ginagamit to pagka maglo-load ka ng egg. Pero kailangan etong isang toggle switch, i-on mo muna siya sa baba para gumana tong manual turning. On natin to. Bababa mo, ibig sabihin naka-on na yan. Saka mo mapapagana yung manual turning niya. Yan, gumana siya. Pagka naka-center na, gigitna mo lang. Lalagay mo lang siya sa off. Yung pinakagitna niya is off. Ngayon, kung ililipat mo ulit sa kabila, etong baba naman pwede. Babalik lang siya sa kabila. Tapos, off ulit yung gitna. Example, maglo-load ka ng itlog. Kailangan naka-center siya. Manual mo ulit. Pag naka-center na siya, off mo. Yan. Tapos itong toggle switch na naka-on, off mo rin yan. Yan. Kasi itong manual na to, hindi mo siya mapapagana hanggat hindi mo to ino-on. Kagaya niya, nasa off siya, nasa gitna. Kahit anong pindot mo dyan,
Kahit anong up mo dyan or araw, ibaba mo pa siyang ganyan, hindi siya gagana hanggat hindi mo ino-on. Mapapagana mo lang yung manual turning pagka in-on mo to, binaba mo to rito, kasi yung taas automatic yan. Ngayon off mo lang yan. Pagka hindi mo gagamitin, off mo lang. Pagka in-automatic mo yan, kusa na yung papalo kung saan siya kailangan. Naka-off na to, up natin to para sa automatic. Ayan, ibig sabihin niya naka-auto na siya, auto mode na siya. Yung timer na ang magpapalipat-lipat sa kanya dyan every 2 hours. Pagka gagamitin nyo na siya, sasalangan nyo na. Etong automatic always on to kung naka-auto mode kayo. Pero kung sakali na masira yung timer, at least meron kayong magagamit na manual. Magagamit nyo yung manual. Pag nasira yung timer, magagamit nyo to. Pero kailangan i-on nyo muna siya. So yan, ibig sabihin naka-automatic na yan, naka-up. So buksan natin yung loob. So yan yung loob niya. Yung blower niya heavy duty din ginamit natin. Tapos ito yung water refill. Yan. Yan lang siya. Steady lang siya dyan. Pag nilagyan nyo ng tubig sa taas, pusa na yan dyan. Bababa na yan dyan. Meron tayong nilagay na float bulb. Pagka tumaas yung tubig, mag-o-off na yan. Wala nang tatagas dyan. Ngayon pag nagbawa siya, bababa yan, magkakarga ulit ng tubig yan. So ito, calibrated na to. Chain type ang ginamit natin dyan. Tapos ang ginamit natin ng motor is 50 kTYC para medyo maganda-ganda yung yung swing niya. Kayang-kaya niya yan yung 108 capacity. Tapos yung setter to, yan yung pinakaloob. Sensor nandito. Tapos glass. So yun lang. Pagka nag 18 days dito sa setter, baba na natin sa hatcher. Doon na magpipisa yan. Tapos yung ilalim nito, pwede nating sapinan para yung pinakadumi ng sisiw hindi kakapit dun sa plywood niya. Sapinan lang natin. So ulitin natin. Ayan, naka-auto mode yan. Every 2 hours yan, magsiswing yan. Pagka after 2 hours, sa kabila naman yan. Pagka naka-automatic. Yung up is automatic. Ngayon, off natin yung automatic. Gagawin natin is testing natin yung manual. Pagka ginamit mo yung manual, baba mo muna to, on mo yung manual, saka mo lang siya magagamit. Kahit saan dyan, baba or taas. Tapos yung off ng manual is nasa gitna. Try natin sa taas. So yan, nakapaling siya rin sa yan. Naka manual mode dyan. Sa center natin pagka magsasalang tayo ng egg. Ngayon, yung off niya pag naka-center na, gitna lang. Yan, gigitna ba lang yung toggle switch. Ngayon, pwede mo na siya mahatak. Magsasalang ka ng egg. Ngayon, pagka napuno tong 54 setter na to, pwede mo nang isalpak. Salpak mo dyan. Kailangan sasagad mo. Hindi pwedeng nakaganto. Kailangan nakasagad. Yan. Sagad siya. Ganoon din sa baba. Tapos pagka nag 10 days naman,
or 9 days, pwede mo na silipin. Pagka magkaka-handling ka, tanggalin mo din yung tray. Tapos, kunin mo yung itlog. Testing mo yun dito sa candling light. Gaganyan mo lang siya. Hindi yung tulis yung pinakabilog dito sa ibabaw. Ganyan mo lang siya. Tingnan natin kung malakas kasi medyo maliwanag. Yun. So eto, dami egg lang naman yan. Walang laman yan. Yan. Okay naman, kita naman yan pagka madilim. Maliwanag din yung ginamit natin na LED light. So yun nga. Yung viewing light naman pala is kasabay dito. Ito yung pinaka-switch ng viewing light niya. Pagka prenas mo to, yung taas, iilaw yung loob. Yan. Ito naman, ginagamit naman to pagka sisilipin mo yung itlog or yung mga napipisa sa ilalim. Yan. So LED yung ginamit natin dyan. And pagka binitawan mo yung push button sa taas, mamamatay yan. Pindutin mo, silip. Off. Pwede mo rin gawing strobe light. Yan. Ayun, naisipan ko lang kasi parang dagdag pogi points lang din sa incubator natin. Experiment lang. Yan. So yun lang guys. Bali ito yung 108 capacity. Ngayon kung sino yung gusto magpagawa, ano lang natin, lalagay ko na lang dyan kung saan yung contact number, tapos yung Facebook account. Tapos nga pala guys, ito is hindi pwedeng hawakan yan kasi mainit yan, pwede ka mapasok. So hindi mo naman kasi gagalawin yan din pati. Hindi mo magagalaw yan dahil yung water natin is kusa namang papasok dito. Hindi na natin yan pwedeng galawin. Yung iba nilalagyan ng harang dito. Pwede rin naman yun. Maganda rin yung may ganun. Kaso ito naman kasi hindi mo naman siya mahahawakan pati dahil yung water niya is automatic din. Automatic na yung water niya. So, off na natin. Yan. Pagka okay na puno mo na ng itlog to, kung magsasalang ka na, tignan mo yung manual kung naka-on. Pagka naka-on yan, off mo rin sa gitna. Tapos, i-automatic mo na siya. Kusa na yan. Timer indicator. Ito yung magsisilbing guide na gumagana yung automatic natin. Yung timer. Timer indicator yan. So ayan na. Nagkusa na siya. Ayan. Namatay yung timer indicator natin. Tapos after 2 hours, babalik naman siya sa kabila. So yun lang. Tapos yung paglalagay pala ng egg is yung tulis sa ilalim. Laging sa ilalim. Pero dati kasi nasubukan ko na nakaganyan, okay naman, napipisa naman siya. Kahit ganito, yung ibabaw nasa ilalim, pwede rin. Kasi nakakapisa naman eh. Pero ito, ganyan talaga kasi yung pinaka-usually na ginagawa pagka nagsasalang, yung tulis nasa ilalim, hindi sa ibabaw. So ayan, sara na natin. Ito, 108 setter. Sino yung gustong magpagawa, lagay ko na lang dyan yung Facebook account natin, contact number. Ito para kay Boss Arnel Ubas ng Balintawak. 108 setter, fully automatic, Seraus incubator. Salamat guys. Upload na lang tayo ulit ng mga susunod pa nating
video sa YouTube sa mga nagiging buyer natin, mga update natin sa buyer. Salamat guys, and have a good day. Few moments later. So yun nga guys, no, flex din natin yung ilaw niya kasi pagka madilim medyo maganda yung naikabit natin na ilaw niya para sa viewing light. Ginamit natin is 12 volts din na LED. So bali ito yung switch nung viewing light niya, nasa ibabaw. Sabay yung ilaw sa loob sa candling. Yung candling light, ayun. Pagka sisilipin mo yung egg, andyan mo lang siya ipapatong, makikita mo na kung may similya. So bali yan, ito rin yung pinaka-switch niya. Sabay nang nasa loob. Yan. Pagka sisilipin mo yung itlog at madilim, pipindutin mo yung ibabaw. Nakapress ka lang. Yan, kita na yung hatcher, tapos yung egg. Tapos pagka may mapipisa na, makikita na yun dyan. Pagka binitawan mo, mamamatay. Kaya LED yung ginamit natin na 12 volts para medyo tipid sa kuryente. So buksan natin para makita natin yung pinaka ilaw niya, yung viewing light. So pagka prenes mo, ibabaw. Wow! Wow! Yan. So bali blue at white ang ilagay natin na LED 12 volts. So yan yung pinaka ilaw niya. Pagka binitawan mo, mamatay. So para siyang may disco sa loob. Diba? Incubator with the disco light. Pwede mong paglaruan yan. House. Diba? So baga, nilagyan lang natin siya ng konting pogi points. Yan. Diba? Incubator with disco light, strobe light, house light. So yan, madali lang naman yun dahil ang connection lang naman nun is adapter 12 volts. Kung gusto nyo is dagdag pogi points sa incubator natin, sa mga DIY natin, pwede nyo gayahin to. Yeah. Parang bar tuloy yung nangyari sa incubator pero okay naman. Yeah. So yun guys, plenex lang natin yung kasi pag madilim makikita natin ilaw sa liwanag medyo hindi. Pagka sa gabi maganda yung pinakaliwanag yung ilaw, kitang kita. Ayan siya. House. House music. Wow.